Isa pong dating talent ng Star Magic sa Pilipinas ang isa ng matagumpay na negosyante ngayon sa Alberta. Ngunit ikinwento rin po niya ang isang trahedya na nagbago sa kanyang buhay. Narito ang report. Nung nangyari yun sa akin, namatay yung mama ko at saka yung aking anak, nag-iisang anak. To be honest po, nawala rin po ako sa sirkulasyon. Medyo nag-stuck din ako sa buhay ko. Yung kung gaano ko kagiliw noon sa pagtatrabaho, um, nawala. 20 taon na ang nakakaraan nang mamatay sa isang sunog ang ina at anak ni Odessa Eugenio. Pero hindi pa rin nawawala ang sakit na idinulot sa kanya ng malagim na pangyayari. Hanggang sa one day, nagising na lang po ako. Kaya kailangan ko nang mag-move on. Kailangan ko nang tanggapin na wala na yung tao nagpapalakas sa akin, hindi na siya babalik. Si Eugenio ay dating talent ng Star Magic sa Pilipinas. Naging bahagi ng ilang mga teleserye. Ngunit anya ang pag-aartista ay sadyang tila wala sa kanyang kapalaran. Hindi naman siya talagang lagi kang in, di ba po? So, ayan. So, tinigil ko na rin po. So, mas pinili ko pong magnegosyo na lamang po. Although, sabi po ni Derek Ryan noon, maraming opportunity kung itutuloy. Pero kahit hindi itinuloy ang pag-aartista, pagiging show producer naman sa Japan ang kanyang naging larangan. 28 taon din siya doon hanggang nakapagtrabaho sa isang Japanese firm sa Pilipinas. Ngunit dahil sa pandemya, nagsara ang kumpanya. Noong 2021, kinuha na siya ng napangasawang Filipino-Canadian at siya'y naging si Odessa Eugenio Hilborion. Ngayon, 2 na ang kanyang negosyo sa Slave Lake, Alberta. So, yung dalawang company ko po ngayon, which is the clothing store, I'm running my own boutique, and yung pong Prime Fortune Talents, which is bringing local Filipino artists, actor and actress here, and both in Japan and Canada. Noong 2023, nagtapos din sa Hospitality Business Management course si Odessa sa East West College sa Calgary. Sa isang mall sa Slave Lake, makikita ngayon ang Odessa Shoes Apparel and Beauty Wellness. Yung pong mga dresses ko po is more galing po siya ng Thailand, Korea, and Japan. And then yung aking po mga beauty wellness from the Philippines po. Sa nakalipas na 4 na taon, nasa 10 na ring mga concerts at mga shows ang kanyang nagawa. And now ngayon po, medyo mas malaki. Kasi yung number 1 trending and viral na si Elias JTV, ako po ang magdadala sa kanya dito sa November. At saka po si Malupiton, official, si Kuya Jobert, ayan, sa October naman po yun. Yan po ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Bukod po sa mga community works namin dito sa Slave Lake. 2 taon din na siya ay naging pangulo ng Filipino Community Association sa Slave Lake. Sabay-sabay tayong umangat. Sabay-sabay natin na ipagmalaki na tayo ay mga Pinoy. Di ba po? At magtulong-tulong at saka syempre lahat po ito, po natin kakalimutan na magdasal. Kasi lahat po ng meron tayo ngayon, it's all coming from Him. Sa Canada na rin daw lalong lumalim ang kanyang pananampalataya nang siya'y umanib sa isang born-again Christian community. Aminado si Odessa, hindi madali ang buhay sa bansa, ngunit kung magtutulungan anya ang mga Pilipino, mas maraming kababayan ang magiging maunlad dito sa Canada.